Good day mga ka-rider, sa video natin ngayon pag-usapan naman natin ang motor ng Kawasaki, ang Kawasaki Baraku 3FI at ating alamin kung ano ang meron sa motor na ito at sulit nga ba itong bilhin. Pero bago tayo magsimula, ako nga pala si Mr. L Vlog TV, gumagawa ng mga motorcycle review, at kung gusto mo ng ganitong content ay maaari kang mag-subscribe at mag-follow sa aking mga social media accounts para lagi kang updated sa mga videos ko, at maraming salamat at simulan na natin. Ang Kawasaki Baraku ay isang kilalang modelo ng motorsiklo sa Pilipinas na bahagi ng pangmatagalang pamana ng Kawasaki sa bansa. Ang Kawasaki Motors Philippines ay itinatag noong 1974, na layuning magbigay ng matibay at dekalidad na motorsiklo para sa mga Pilipino. Kilala ito sa pagbibigay ng mga modelo na angkop sa pang-araw-araw na pangangailangan, tulad ng mga business, utility, at commuter bikes. Noong 2004, inilabas ng Kawasaki ang Kawasaki Baraku, isang maasahang motorcycle na dinisenyo para sa mabibigat na trabaho, partikular na sa pangangailangan ng negosyo. Ang salitang Baraku ay kinuha mula sa salitang matapang na sumasalamin sa tibay at kakayahan ng motorsiklong ito. Ang Kawasaki Baraku ay kilala sa kanyang matibay na makina na may 175cc displacement, kaya't naging paborito ito ng mga negosyante, lalo na sa mga delivery at transport businesses, na gawa nitong dalhin ang mga mabibigat na karga at umakyat ng mahahabang biyahe sa kalsada. Dahil sa mababang presyo, tibay, at pagiging matipid sa gasolina, mabilis na tinangkilik ito ng mga Pilipino, lalo na ng mga habal-habal drivers, delivery services, at small-scale entrepreneurs. Maliban sa pang-araw-araw na transportasyon, naging popular din ito sa mga probinsya bilang isang utilitarian bike na ginagamit sa pagdadala ng mga produkto mula sa bukid patungo sa mga pamilihan. Dahil sa popularidad ng Kawasaki Baraku, naglabas din ang Kawasaki ng updated na bersyon, ang Kawasaki Baraku 2 noong 2014. Ang bagong bersyon ay may mas malakas na makina, mas maayos na fuel efficiency, at mga dagdag na feature tulad ng electric starter. At noong October 2023 ay naglabas na naman si Kawasaki ng bagong version ng Baraku na mas advanced kumpara sa mga unang modelo dahil mas pinatipid pa nito ang fuel consumption at ginawa na nila itong fuel injected. At binigyan na nga ito ng pangalan na Baraku 3FI. At dalawang variant din ang pwedeng pagpilian, ang Baraku Kickstart at Baraku Electric Start with Kickstart. Ngayon alamin naman natin ang specs and features na meron sa Kawasaki Baraku 3FI. Ang Baraku 3FI ay may engine type na single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, single overhead cam at may engine displacement na 177cc. Kaya naman mag-produce ang makina nito sa maximum power na aabot sa 13.54 horsepower at 8,000 revolutions per minute, at may maximum of torque din ito na aabot sa 13.7 Nm at 6,000 revolutions per minute. Yun nga lang, dahil 4-speed manual transmission lang ang meron sa Baraku 3FI at di tulad sa Baraku 2 Electric Start na may 5-speed manual transmission. Ang mga ilaw nito sa headlights, taillights, at turn signal lights ay traditional bulb type pa rin ang gamit. Pero ganun pa man ay napaka-visible pa rin naman ito sa gabi, at sa panahon ngayon ay marami na rin tayong pwedeng mabili na aftermarket na LED na mga ilaw. Ang panel gauge naman nito ay analog type pa rin at halos parehas lang ito sa Baraku 2 ang looks at design, at sabi pa ni Kawasaki kapag umabot daw sa 3 red line ang makikita natin sa panel gauge ay may reserba pa rin itong gas na aabot sa 3 liters. Sa Baraku 3, doon sa fuel gauge, pag tumapat ang pointer sa umpisa ng red zone, ay meron pang 3 litro itong itatakbo. Pero ang aking strong recommendation ay huwag na natin itong paabutin sa dulo ng red zone. Pakarga na tayo pagdating sa umpisa ng red zone. Mabuti na yung laging handa. Alam naman natin na tayo ay mga Boy Scout. Ang fuel tank capacity naman ay aabot sa 12 liters, at ayon sa na-research ko ang fuel consumption daw ay aabot sa 60 kilometers per liter, pero nakadepende pa rin sa road conditions at bigat na dala ng motor. Pero sa mga viewers natin na may Baraku FI, saan aabot ang 1 litro mo? Paki-comment naman sa ibaba. Pagdating naman sa braking system, sa unahan at likuran ay parehas lang ito gumagamit ng drum brakes. Ang sukat naman ng gulong sa harapan ay 275/17 at sa likuran naman may size ito na 300/17 at parehang tube type at 17-inch spokes rims. May mahaba din itong suspension sa unahan na telescopic fork, at sa likod naman ay may 4 na itong shock absorber,
Tag-dalawa bawat gilid at pwede mo na talaga ito gawan agad ng sidecar dahil 4 na ang shock nito sa likod. At makikita din natin sa tambocho nito na all-black canister looks at may heat guard din ito para sa protection ng rider at back rider. Pero sa opinion ko ay mas maganda pa rin ang design at looks ng unang tambocho ng Barako ang stainless canister dahil simple lang ito at di agad kinakalawang. Mas pinalaki na rin ang sprocket nito sa hulihan na dinisenyo para sa mabibigat na karga at malakas ang arangkada para sa matatarik na kalsada. Meron na itong mas malaking sprocket sa likod na gulong. Ang sprocket na ito ang nagbibigay ng lakas ng pulling power nito. Malakas ang hila, sabi ka. Ito kasing mga engineer sa Japan, ay nirevise nila ang final generation nila. Para nga naman, mas lumakas talaga ang hila ng Barako 3. At take note meron na rin itong pass switch, hazard light at angle bank sensor na kung saan mamamatay ng kusa ang iyong engine kapag biglaang na-slide o natomba ang motor mo para sa safety features. Pagdating naman sa looks at design ay maganda pa rin ang disenyo nito na di nalalayo sa mga unang version ng Barako. Ang decal graphics naman sa tangke ay nagbibigay ng maganda at simple ang design pero nagbibigay ito ng vibes kung saan pinapakita ang isang pangmasang motor na angkop sa mga Pilipino. Pagdating naman sa presyo, nagkakahalaga ang Barako 3 Fi Kickstart ng 96,500 pesos at sa Barako 3 Fi Electric Start with Kickstarter nagkakahalaga ito ng 100,500 pesos. Sa kabuuan, ang Kawasaki Barako ay naging mahalagang bahagi ng transportasyon at kabuhayan sa Pilipinas, at patuloy itong kinahahalagahan ng mga rider at negosyante dahil sa kanyang pagiging maaasahan at matibay sa paglipas ng panahon. Ang hanilab ko ay, teka nga at bibilisan ko na. Higi nga, ano ang VRLA? VRLA, Valve Regulated Sealed Lead Acid. Lalo akong naiinlove sa iyo, honey love. Ay dito naman tayo sa bandang puwitan. Ang fender. Love, panalo ay. Mas stylish pa. Oh, diga, ay ito'y dinesign para sa bagong malaking plaka. Tsaka, para din sa proteksyon ng para makatulong sa katipiran, ay ito ay fuel injected na. Alam mo naman, na ang FI ay mas epesyente sa pagkonsumo ng gas. Ay, honey love, huwag ka lang maingay kay Barako 2, honey. Ay mas matipid pa itong si Barako 3 ng 11% sa pagkonsumo ng gas. Ano ang masasabi niyo mga ka-rider sa video natin? Maaari kayong mag-comment sa ibaba at ihayag ang inyong opinion kung maganda ba at sulit ang Kawasaki Barako 3 Fi. Muli, maraming salamat sa panonood at patuloy sa pagsuporta sa ating munting channel. Huwag naman kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa mga videos ko at para sa mga susunod na review. Abangan!